Alam niyo po ba mga kababayan, meron po kasing kumakalat na balita na kung saan eto daw pong si Tito Sotto hahabulin daw po yung content creators na nagpakalat ng fake news. So ano nga ba yon? Mga kababayang fake news na ipinakalat po about po kay Tito Sen. So ngayon kung babasahin po natin itong nakita po nating balita, galing po sa Abante TNT. Tunay na tabloidista, sabi po dito mga kababayan, tukoy na ng Department of Information and Communication Technology or etong DICT ang dalawang content creator na nasa likod ng pagpapakalat ng fake news laban kay Senate President Tito Sotto. Ayon kay Sotto, kasalukuyan ding inaalam ng DICT ang iba pang content creator na kabilang sa nagpakalat ng maling balita kaugnay ng umano'y isinusulong ng senador na pagbuwis ng hanggang 50% sa mga content creator. Mariing pinabulaanan ni Sotto ang nasabing panukalang batas at ni minsan aniya ay hindi siya nagsulong ng anumang tax measure bagkos bumoboto siya laban dito. Una na rin nagpaalala sa publiko ang Senate Chief na huwag maniwala sa mga maling balita for the peddlers of fake news. Ipinagdadasal ko na lang kayo sa ating mga kababayan, huwag kayo basta maniwala lalo na pag masama ang balita. Handa umanong habulin ni Sotto ang mga nagpapakalat ng fake news upang mapanagot sa batas. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, di ba natalakay po natin ito noong nakaraang araw na kung saan nga pilit po sinisira ang imahe ni Tito Sen para magalit yung mga content creator, yung mga vlogger dito po sa mga Sotto. Dahil alam naman po natin na marami po talaga mga content creator at vlogger ang sumusuporta po mga kababayan sa pagiging transparency ng mga Sotto. So ngayon, yung mga nasa sa likod mga kababayan ng mga pagpapakalat nitong mga balitang ito para masira ang imahe ni Tito Sen, yan po ay hahabulin at papapanagutin ni Tito Sen. So ngayon baka sabihin ng iba, gumagawa lang tayo ng fake news at etong article na binabasa natin mga kababayan, gawa-gawa lang. So ngayon kung titingnan nyo po, galing po yan sa Abante. At the same time, meron pong balita na rin mga kababayan na ibinalita sa Billionario News Channel na kung saan nga hahabulin po ni Tito Sen talaga yung nasa sa likod po ng pagpapakalat ng balita pong yan. Alam naman po natin mga kababayan na yung ibang mga nag-share talagang hindi ko naman po inaano pero mga DD shit vlogger po yung iba. At yung iba pa nga mga kababayan mga wala pang profile doon sa kanilang mga Facebook page. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Billionario News Channel mga kababayan na kung saan ayon daw po kay SP Sotto, pupunteryahin ang mga nagpapakalat ng fake news na sa content creator tax mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Pumalag sa fake news. Kakasuhan ni Senate President Tito Sotto ang mga nagpakalat ng balitang balak niya umanong patawan ng malaking buwis ang mukhang may DD-shot na naman na makukulong. kita ng mga content creators. Ayon sa SP, sa loob ng higit 2 dekada niyang political career, never siyang nagsulong ng anumang tax bill. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. For the information of my colleagues, numerous and coordinated circulation of fake news have been circulating regarding new tax measures allegedly proposed by this representation by me. Hindi na pinalagpas. At saka tingnan nyo mga kababayan na isipin nyo pong mabuti. Parang napaka-obvious naman mga kababayan yung ginagawang paninira kay Tito Sen. Pagkatapos po kay Senator Ping Lacson, kung makikita nyo mga kababayan, pagkatapos kay Senator Ping Lacson, isinunod po si Senator Risa Hontiveros. At the same time kung titingnan nyo po mga kababayan, after po ni Senator Risa Hontiveros, ang sinunod nila si Tito Sen. Alam nyo parang nakapattern mga kababayan kung iisipin nyo pong mabuti yung paninira po dito sa mga senator na talagang ginagampanan ng maayos yung kanilang trabaho at handang papanagutin yung mga nasa sa likod ng maanumalyang flood control. At alam din naman po natin mga kababayan kung iisipin nyo pong mabuti, buhat nung bumisita si Fiona, dyan po mga kababayan sa Senado, doon na po nagkandaleche-leche yung takbo mga kababayan, especially ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi naman po sa nag-aakusa tayo pero yan po ay base po sa obserbasyon po natin. Ngayon kung titingnan nyo din po mga kababayan, talagang napaka-obvious nga
yung paninira kay Tito Sen para mawala sa Senate Blue Ribbon Committee, at yung sumunod naman after yung paninira po pala kay Senator Ping Lacson para mawala sa Senate Blue Ribbon Committee, at after po noon isinunod po si Senator Risa Hontiveros na kung saan talagang pinapalabas mga kababayan na sangkot din sa mga anomalyang flood control at mga insertion sa bicameral na budget for 2025. So ngayon kung titingnan nyo din po mga kababayan, ngayon si Tito Sen naman yung pinupunteriya para kagalitan ng mga influencer, ng mga vlogger at content creator. Dahil gaya nga ng sabi ko kanina, marami po talaga ang mga sumusuporta na vlogger, content creator dito po kay Tito Sen, lalo na sa pagiging transparency ng mga Soto. Especially marami din po sumusuporta kay Mayor Vico Soto dahil nga nagugustuhan ng taong bayan, lalo na ng mga vlogger, yung ginagawa po nilang pagtatrabaho na kung saan nga ang gusto ng taong bayan ay yung makita yung pagiging transparent ng isang politiko. So yan po ang nagustuhan din ng mga vlogger dito po kay Tito Sen. Kaya nga po hindi natin maintindihan dun sa nasa sa likod po ng pagsira ng imahe nitong mga senador na magagaling na nagtatrabaho ng maayos dyan sa Senado, kung ano po talaga yung totoong motibo. Ito po ba ay paraan para mawala ng tiwala ang publiko kay Tito Sen? Para madaling patalsikin bilang Senate President? Or di kaya naman mga kababayan, ay ito po ay paraan para sirain yung mga senador na matitino na kung saan nag-iimbestiga patungkol po dito sa maanumalyang flood control. Anyway, ituloy po natin. Pass ni Senate President Tito Soto bago mag-adjourn ang Senado para sa isang buwang bakasyon. Ang pagtuligsa sa mga kumakalat sa social media na pag-atake laban sa kanya. Kaugnay ito sa mga kumakalat na post sa social media na isinusulong umano ni Soto ang pagbubuwis sa mga content creator ng hanggang sa 50% ng kanilang kinikita mula sa mga natatanggap na stars, bonus at monetization ng kanilang mga post. Milyon man o hindi ang followers ay saklaw umano ng tax measure. Ibig sabihin yung tax measure po na yun wala pong pipiliin. Halimbawa kung ikaw ay content creator, pwede kang patawa ng 50% tax mga kababayan. Lalo na at yung mga vlogger po dito, content creator, alam nyo naman po na bago po kayo makasahod kinakaltasan din po kayo ng buwis mga kababayan kung saan man nanggagaling po yung sahod ninyo. I think yung iba dyan 30% yung kinakaltas. At yung iba naman mga kababayan na nakapag-comply noon 15%. At the same time may kinakaltas din po ata mga kababayan kapag ka nasa sa bangko na po yung pera. So ibig sabihin magdodoble-doble na kung sakali mga kababayan na mangyari etong pinapangarap ng mga didiset na ipinapakalat nilang fake news na ito. Wala pong matitira sa sahod ng isang vlogger o content creator. Ganyan po katindi mga kababayan. Kaya kung totoo man po ito nung una, nung hindi pa nabi-verify mga kababayan, talagang marami po ang sasamaang loob. Pero since nagsalita po dyan si Tito Sen at nilinaw niya po mga kababayan na wala po siyang ganyang sinasabi, doon po nakahinga yung iba po natin mga kababayan na especially yung mga nagsisimula pa lamang po sa larangan ng pagbablog. Anyway, tuloy po natin. Bagay na mariing pinabulaanan ng Senate President. In my 24 years in the Senate, I have never proposed for any additional tax measures. In fact, I have consistently voted against it. Nakipag-ugnayan na si Soto sa Department of Information and Communications Technology at dalawang content creator na gumawa ng pagkalat ng fake news laban sa Senate President ang natukoy na. Kasalukuyan pa niyang inaalam ng DICT ang pagkakilanlan ng iba pang gumawa at nagpakalat ng mga pag-atake laban sa kanya para masampahan ng kaukulang kaso. At saka yung vlogger na gumawa ng artificial intelligence para palabasin na nagsasalita si Tito Sen about doon sa 50% tax na ipapataw doon sa mga content creator. Dapat yun ang unang sampulan kasi literal na didishit po yun. Babala niya sa publiko, huwag basta-bastang maniwala, lalo na kung ito'y masamang balita mula sa hindi mapagkakatiwalaang source. Nakabreak ngayon ang Senado at babalik ang regular session sa November 10. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan, maliwanag mga kababayan na ano po yung sinasabi ni Tito Sen dito. Sa mahabang panahon na pagsisilbi po niya sa mga kababayang Pilipino po natin bilang senador na naging Senate President, hindi daw po siya nag-propose mga kababayan o sumuporta sa mga ganong klase mga kababayan ng pagpapataw
ng buwis sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung titingnan nyo pa nga daw po, isa rin daw po siya mga kababayan sa tumututol sa pagpapataw ng mataas na buwis sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, maliwanag naman po, since nagsalita na po dyan si Tito Sen, maliwanag po niyang pinapabulaanan ito po mga kumakalat na mga impormasyon na kung saan kung mapapansin nga po ninyo nung may nag-post na isa, sunod-sunod na po yung mga malalaking page na nag-post mga kababayan. At para po sa kanila, totoong-totoo po ito pong balitang ito. Pero gaya nga po ng sabi natin nung isang araw, wala pong katotohanan yan at talagang maliwanag naman po mga kababayan na yan po ay paninira lamang po kay Tito Sen. So ngayon, yun daw po nagpakalat nito, yun daw pong nasa sa likod nito mga kababayan ay kakasuhan at pagbabayarin ni Tito Sen. Alam nyo naman mga kababayan, noong mga nagdaang taon, meron na rin pong vlogger na kinasuhan etong si Tito Sen at ang pagkakaalam ko po, ay nanalo po sa kaso. Ito pong si Tito Sen. Dahil nga po kung matatandaan nyo, tinawag na lapdog ng presidente dati, ito pong si Tito Sen. So ngayon, ang ginawa po ni Tito Sen, idinaan po yan mga kababayan sa legal at nakuha naman ni Tito Sen mga kababayan yung pagsang-ayon ng hukuman dahil nga nakitaan na may paglabag po yung vlogger na nanira po sa kanya. Ano po? So ngayon, kung titingnan po natin, magandang paraan itong ginawa ni Tito Sen na daanin sa legal para nang sa ganon matuto po yung mga yan sa pagpapakalat ng fake news at masawata, madala. Ika nga mga kababayan, yung mga nagpapakalat na yan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo dito po sa ginawang hakbang na ito ni Tito Sen mga kababayan na kung saan talagang papapanagutin po at kakasuhan ni Tito Sen yung mga nagpakalat ng fake news patungkol po dito sa 50% tax na ipapataw sa mga content creator. So comment below na lamang po.